Kamusta sa lahat? Noong sinimulan ko ang aking YouTube channel, 3 taon na ang nakalipas, nabanggit ko sa isang video ang mainit-init at mataas na taniman na gawa sa tirang piraso ng tile sa bangketa. Sa totoo lang, tinatawag na mainit-init ang mga ganitong uri ng taniman dahil ang tamang paggana nito ay nakabase sa proseso ng pagkabulok ng malalaki at maliliit na organikong bagay na naglalabas ng maraming init habang nangyayari ito. Pansinin ninyo kung gaano kainit ang bagong gupit na damo. 70 degree at hindi ito biro. Kahit mawalan ng gas, makakapagluto ka pa rin dito. At sa sarili kong mainit-init na taniman, naisipan kong gamitin pa ang isa pang bagay, ang kakayahan ng bato na mag-imbak ng init mula sa araw at ibalik ito sa malamig na gabi. Sa palagay ko, marami ang nakapansin na mas masigla ang mga halaman sa tabi ng malalaking bato. Ito ang dahilan, sa amin na patag, mahirap makahanap ng natural na bato kaya pinalitan ko ng artipisyal. Kasama rito ang mga sidewalk tiles. Dati, layunin kong gamitin ang mga sobrang tile kaysa itapon, pero sapat na ang nilagay sa sidewalk. Mabuti na lang, hindi ko na kailangan ng barikada. Hindi kami nanganganib ng revolusyon. Sa politika namin ay laging tahimik ang lahat. Kasi ang diktadura, iyan ang aming tatak. Higit sa inaasahan ang epekto. Ang video tungkol sa paksang ito ay umabot lang ng halos 40,000 views dahil bago pa noon ang aking YouTube channel. Dahil dito, hindi ko na ipahatid ang mahalagang impormasyong ito sa milyon-milyong nagtatanim sa bakuran. Maswerte ang mambabasa ng Sam Sebe Master dahil agad nahanap ng editor ang ugat at nagsulat ng artikulo mula sa video. Siyempre, natutuwa ako roon. Pinuri ng isang respetadong magasin mula sa kilalang publishing house ang ideyang ito. Pero alam ko, may mga tao pa rin hanggang ngayon na hindi pa rin alam kung paano makuha ang pinakamagandang resulta, lalo na sa lugar ng mapanganib na pagsasaka. Ano ang klima ng bayang Belarus na dating tinawag na bansa ng laging luntiang kamatis? Nagbabago ang panahon at binabasag ko ang stereotype na puro patatas lang kinakain ng mga Belaruso. Kumakain din kami ng beetroot, sviokla sa Russian, karot at kalabasa. Ibig sabihin kapag nag-embargo ang mga ahensya ng kapatid na kapitbahay, inaalisan nila ng delikadesa ang kanilang mamamayan. Sa mga mainit-init na taniman, mapapalawak pa namin ang aming pagkain. Magaling ang asawa ko, hindi niya ako pinayagang tumigil sa isa lang. Iginiit niyang gumawa pa mula sa natirang pulang ladrilyo at noong nakaraang taon gumawa kami ng taniman mula sa puting ladrilyo. Kaya upang maibahagi ang epektibong paraan sa mas maraming hardinero at ipaalam ang mga pagbabagong ginawa nitong mga taon, inaalok ko ang panonood ng bagong video. Parang mas pinaganda lang ang paraan. Noong mga nakaraang taniman, sobrang lalim ng hukay ko kaya nawawala ang mahahalagang organikong material. Hindi mo masisira ang lugaw kung dadagdagan mo ng mantika. Patuloy pa ring makatwiran ang paggamit ng yaman sa gulayan. Pero ang banal na lugar ay hindi kailanman nababakante. Sa amin, inagaw ng mga walang hiya na daga ang tirahan ng mga na-deport na talangka. Naghuhukay lang ang talangka pero walang pakundangan ang daga. Ngayon, palagi na nilang sinasalakay ang mga gulay sa ibabaw. Kapag nakakahiga at nagpapaaraw ka, nakakabilib talaga kapal ng mukha nila. Maganda rin na malalim at mainit ang lungga kaya hindi pumasok sa bahay ang mga daga tuwing taglagas at taglamig. Napatunayang napakabisa ang ganitong paraan ng paglalagay ng mga tile o ladrilyo. Nakita ko ito sa isang Amerikanong video. Ganito nila ginawa ang flower bed, walang ginamit na semento. Ginagamit dito ang prinsipyo ng grabidad. Hinihila ng mas mabigat na lupa ang mas magaan na ladrilyo. Sa tingin ko, hindi ito Amerikanong invention gaya ng Tesla at SpaceX ni Elon Musk. Sa ganitong paraan, matibay ang pagkakatayo ng lahat. Ang paggawa ng bagong taniman ay maganda ring isabay sa paglilinis ng bakuran. Maganda ang nagamit ko ng mga sirang tabla mula kay Vadonov. Ang mga maayos ay ginamit para sa sahig ng kulungan at ang mga sira naman ay inilagay sa pinakailalim ng mainit-init na taniman. Hindi nila papapasukin ang lamig mula sa lupa at magsisilbing magaspang na organikong material. Ginagamit ding magaspang na organikong material ang bahagyang bulok na kahoy mula sa ilalim ng tambakan. Napakabisa rin ang balat ng kahoy at maaari ring gamitin ang mulch mula sa pinagputulan ng mga palumpong at puno.
Tinatabunan ng lupa ang lahat. Susunod, ililipat tayo sa pinong organikong material mula sa ibabaw ng compost bin, saka muling tatabunan ng lupa at didiligan. Isusunod ang gitna at ilalim ng compost bin na may pinong organikong material at humus. Mas mabuting magtrabaho sa hardin nang hindi masyadong nagpapakabisi. Kung hindi natapos sa isang araw, walang problema. Bukas ay panibagong araw. Unti-unti kong binabago ang mga nakasanayang gawi mula sa panahong Sobyet na ginawang sukatan ng trabaho ang pagod. Dapat nating tularan ang magagandang bagay mula sa unyon. Pwede ring magpalipas gabi sa pagluluto ng masarap na pagkain tulad ng bulba ng kishka, tawag namin sa longganisang gawa sa patatas. Ang lupa mula sa taniman ay hinahalo natin sa kabaligtarang pagkakasunod-sunod ng pagkakakuha nito. Ibig sabihin, ang pinakahuling inilalagay sa ibabaw ay ang damuhan. Sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng pagpapalit ng mga bakterya mula sa ilalim ng lupa papunta sa ibabaw. Ang ganitong palitan ay itinuturing na masama para sa natural na organikong pagsasaka. Sinubukan sanang bumalik ng mga talp, pero mabilis silang itinaboy ng mga mananakop. Dahil sa aking pakikibaka, ako ang sanhi ng aneksyon. Pinalawak pa ng mga daga sa kamalig ang kanilang teritoryo hanggang sa gulayan. Kung dapat bang labanan ang mga daga sa gulayan, hindi pa namin napagpapasiyahan. Ayon kay Eva, dapat mamuhay sa kapayapaan at pagkakasundo, lalo na kung tumitindi ang alitan dahil sa mga tusong politiko at oligarko. Dapat makipagkaibigan man lang tayo sa mga hayop. Ako ang nagbibigay ng pagkain sa kanila at sila naman ay nagbibigay sa akin ng pagkakaibigan at serbisyo. Kahit na may natitira pang ilang gawain sa taniman, hinayaan ko na tumulong ang asawa ko sa pagtatanim ng punla dahil hindi ko na matiis ang reklamo niya sa bagal ng aking paghahanda at pagkaantala sa trabaho. Nasa tamang pwesto na ang mga punla at nagpapatuloy ako. Mas maganda kung kikinisin ang mga tablao tulad ng ginawa ko gamitan ng grinder na tinatawag nating Bulgaria na may flap disc. Maaari ring lagyan ng antiseptic na proteksyon. Ngayon, marami kang mapagpipilian. Ipinost ko ang video tungkol sa unang taniman sa isang social media na puno ng kreatibong tao. Noon, naging usap-usapan ang post. Marami ang nagsabi na hindi tatagal ng 6 na buwan ang mga taniman dahil kailangan daw itong ikongkreto at lagyan ng bakal. Pero ang mga nauna ay nasa ika-4 na season na at nagkamali ang mga kritiko online. Hinahawakan ng lupa ang pinakailalim na ladrilyo. Lupa at tabla lang ang ibabaw kaya hindi ito magigiba. Walang semento o mortar na ginamit kaya walang mababasag. Yung mga lumang taniman na pinalibutan ng tabla ay sira na kaya iminungkahi ko sa asawa ko na palitan ng bago. Pero sabi niya, hindi, maghanap ka ng ladrilyo. Nagsisisi ako ngayon 10 taon matapos kong tanggihan ang 500 libreng ladrilyo mula sa kapitbahay ko matapos ang pagpapatayo niya. Ang biyenan kong lalaki ang nagturo sa amin magmahal ng organikong taniman.
Nang maunawaan niya ang aking pag-iisip, handa na siyang isakripisyo ang lumang imbakan ng bahay bakasyunan para sa mga ladrilyo. Tama, bakit pa mag-iimbak kung konti lang ang ani? Sa labas, tornilyo ang gamit ko. Sa loob, bracket para sa sliding cabinet assembly. Dahil mas mahaba ang dating taniman, gumawa ako ng sentral na panghila gamit ang pinagputol-putol na bakal na may naka-welding na mani. Sa tanimang ito, susubukan ko ng wala nun. Ganyan talaga ang mga taniman. Itaas nyo ang hinlalaki. I-share nyo ang info kahit saan. Mag-subscribe din sa channel ko. Pindutin nyo rin ang kampanilya at siguradong ma-update ko kayo. Salamat.